At kahit po yung mga apostol ng Panginoon, kagaya na lamang po ni Apostle Paul, hindi po siya nagtuturo ng sign of the cross. Kahit po ang mga apostol ay hindi naman nagbabawal na mag-sign of the cross. Tanging ang mga anti-katoliko lamang ang dumidiin dito na nagsasabi nito dahil ang kanilang paraan ng pag-unawa ay word for word. Ngunit kung ating pagbabatayan ang sinasabi po ni San Pablo, huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Simula pa lang po sa mga apostol ay naging kaparaanan na nila na ipagmalaki ang krus ni Kristo. And that's actually the purpose of making the sign of the cross. Na maliban po sa ipinagmamalaki nating mga Katoliko sa salita, ito ay ginagawa rin natin sa pamamagitan ng isang marka ng sign of the cross. Na kung saan, kaparaanan rin ito upang ipagmalaki ang krus ni Kristo. Now, saan ito sa Biblia? Malinaw po ito na itinuturo din ni San Pablo. Kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong mga ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung ang pag-sign of the cross ay ginagawa nating mga Katoliko para sa ikaluluwalhati ng Diyos, then sino po ang makapagsasabi na mali ito? No doubt, mali lamang ito para sa mga hindi Kristiyano. Bakit po natin nasasabi ito? Dahil kahit ang mga early Christians, mga tunay na Kristiyano, ay kinikilala ang sign of the cross. We have a positive evidence in the early church fathers that such a practice was familiar to the Christians in the 2nd century. Kabilang na po dito si Tertullian and Saint Cyril of Jerusalem who make references to the practice of making the sign of the cross in the writings. At mababasa naman natin yan sa kanilang mga pahayag. Si Tertullian na kanyang sinasabi na sa lahat ng ating mga ginagawa, tayo ay mag-sign of the cross. Ganon na rin po si Saint Cyril na sa kanyang sinasabi, ang isa sa rason kung bakit kailangan mag-sign of the cross ay upang itaboy ang demonyo. Kaya hindi na rin po nakapagtataka na mga nasa demonyo ay tinutuligsa ang marka na ito. Dahil sa sila ay natatakot dito. Kagaya ng ating narinig sa kanilang mga pahayag, bilang mga early Christians, sila ang tagapagpatuloy ng mga katuruan ng mga apostol na tinanggap mula sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ilan sa mga early Christians ay closely related to the apostles, na kung saan, sa kanilang kapanahunan, the sign of the cross as a gesture and symbol of faith was already a well-established practice. Take note, karamihan sa kanila ay mga naging disipulo ng mga apostol. Na ibig sabihin, alam na alam nila ang mga katuruan ng mga ito na kanilang natanggap mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kabilang na po dito si Saint Polycarp, who served as the Bishop of Smyrna na isang ancient city na tinatawag ngayong Turkey. Itinuturing siya na isa sa mga Apostolic Fathers, isang grupo ng mga early Christian leaders na may direktang koneksyon sa mga apostol. Ayon sa kasaysayan, si Saint Polycarp ay naging disipulo ni Apostol Juan. At minsan ay hindi niya tinuligsa ang pagsasagawa ng sign of the cross. Bakit? Dahil ito'y ginagawa at itinuturo pa rin ng mga sumunod sa kanila ng mga obispo o mga church fathers. Isa pang halimbawa, si Saint Ignatius of Antioch na isang early Christian bishop and martyr na nabuhay na in the 1st and 2nd century AD. Na ayon sa tradisyon naman, si Saint Ignatius ay isang alagad ni Apostol Juan at nagkaroon ng pagkakataong direktang matuto mula sa kanya. At ayon naman sa kasaysayan, si Saint Ignatius ang nagbigay ng pangalang Catholic sa iglesyang itinayo ni Kristo 33 AD sa Jerusalem. At wala rin naman na italang pagkundina na sinabi ni Saint Ignatius patungkol po sa pagsasagawa ng sign of the cross. Bakit? Dahil again, ito'y pinagpapatuloy pa rin ng mga sumunod na obispo o mga church fathers sa kanya. Kaya, kung sasabihin mong walang itinuturo ang mga apostol na sign of the cross, ginagawa mong sinungaling ang mga naging estudyante nito na mga kinikilalang church fathers ng Iglesia Katolika. Mas paniniwalaan ko ang mga sinasabi ng mga early Christians na matibay na may koneksyon sa mga apostol kaysa sa mga kakasulpot lamang na sekta na puro self-interpretation lamang. So sana po nakatulong po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka-curious, ibahagi nyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang maabot ito at mas marami pa ang matulungan ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagpahagian ito. At sa mga kapatid po natin na hindi pa po nakapag-follow o nakapag-subscribe sa ating munting channel, Mr. Curious Catholic, sana po i-click nyo na po yung follow button o ang subscribe button upang maging updated po kayo sa mga bagong uploads po natin. Sorry po, this is Mr.
Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hello po sa inyong mga kapatid. Inanyahan ko po kayong patuloy na magsusubaybay sa Mr. Curious Catholic upang mas marami pa po tayong matutunan tungkol sa ating pananampalatayang Katolik. God bless po. Hello po sa ating lahat. Ako pala po si Mark James from Bohol. At isa din po ako sa CFD o Catholic Faith Defender na patuloy na nagdidepensa sa ating simbahang Katolik. At isa din ba ako sa taga-subaybay sa mga videos na in-upload ni Mr. Curious Catholic. At sana po natin itong masuportahan ang kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel para po tuloy-tuloy po ang paglaganap ng ating aral ng ating simbahan. Sana po natin ma-like, share, follow, and subscribe. Yun lang po. God bless us. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Alfred from Ross City, Capiz. Inaanyayahan ko po kayo na manood at mag-subscribe sa Mr. Curious Catholics kasi marami tayong matututunan dito. At ako personally, marami akong natutunan kagaya na kung paano i-defend ang ating pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat at magandang umaga. Hello po, ako po si Mr. 721 Catholic, isa pong miyembro po ng Punto per Punto. At inanyahan ko po kayong suportahan po yung Facebook page at saka YouTube channel na Mr. Curious Catholic. At dahil po doon, marami po tayong matutunan sa kaniyang mga content. Ayan po. Please like, subscribe, Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Hello po mga ka-curious. Ako po si Brother Roy. Isa rin po akong katikis sa aming simbahan at isa rin po akong followers ni Mr. Curious Catholic. So i-follow po natin ang page ni Mr. Curious Catholic at suportahan po natin ang kapwa natin Katoliko. At mabuhay tayong lahat. God bless. Hello, ako po si Brother Romel Galia. Member po ako ng Divine Mercy at taga-Aklan po ako. Palagi akong nanonood kay Mr. Curious Catholic at dami akong natutunan doon. No, kayo, mag-follow din kayo. Hello mga ka-curious, ako po si Charles Dan, ay isang choir sa St. John the Baptist Parish. I-encourage ko manood na mag-follow, like, subscribe, comment. Mr. Curious Catholic, we will see you in the next video. Hello po, as a choir member, ako po si Linuel Iligo Bagaw. Nahikayat sa inyo upang suportahan pa natin Mr. Curious Catholic upang marami po tayong matutunan. Ako po, marami po akong natutunan sa page na yan at naway suportahan po natin lahat, mga ka-curious. Yun lang po. Hello, ako po si Hiljen, isa pong deboto ng Divine Mercy. Iniparahan ko po kayo na manood ng mga videos ni Mr. Curious Catholic para po makatulong sa ating pananampalatayang Katoliko. Din na mga curious. Magandang umaga mga kapanalig kay Cristo. Ako si Brother Warren Celis, isang lay minister sa Western Visayas or WVMC Hospital. Inanyayahan ko kayo na manood ng Mr. Curious Catholic dahil dito malalaman natin kung anong tunay na simbahan, ang tatag na simbahan, ang tunay na simbahan na binigay ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mahal na Papa, noon ang unang-unang Papa ng simbahan na si Pedro. Sana malaman natin ang katotohanan sa pamamagitan ng pananampalataya Katoliko sa channel ni Mr. Curious Catholic. Sana pagpalain tayo ng kapangyarihan Diyos. Daghang salamat kaayo. Hi everyone, this is Sis LJ from Bacolod City and I recommend you to please watch Mr. Curious Catholic. Mayong hapon, brothers and sisters. Ako gali si Sister Maria Chema Pastrana from Pasig City. Kag isa man ka membro sang Flock of the Divine Mercy. Kag nagapasalamat gid ako sa subong hapon nga nakita ko si Brother Dennis sa personal nga kung sa diin nalipay gid ako sa mga nabatian ko kay kasi na nga paagi natudloan kita kung paano kita magakabuhi suno sa kabubuton sang mahal nga Dios. Kag ginatudloan man niya kita nga paglikaw kita sa mga pagpakasala kag madamo gid kita mga brothers and sisters may makuha kag tutukan na naton ang pag-upod sa link ni Brother Dennis nga iya sang Curious Catholic Ministry kagabay pa nga sa inyong pagpamati igakabuhi gid naton ina agon makalikaw kita sa pagpakasala kag maangkon naton ang kaligtasan. Hi, I am Sister Lotlot from Rojas City. I am a visually impaired person. Nag-aalinlangan ka ba tungkol sa iyong pananampalataya bilang isang Katoliko o ikaw ay hindi Katoliko? Narito na ang kasagutan ng iyong katanungan.
At kung gusto mong hahanapin ang katotohanan, hanapin, ibahagi, at mag-share si Mr. Curious Catholic. See you sa Mr. Curious Catholic.